Namumula at nagkaroon ng sugat yung buntot na ating sangke. Nanibago siguro sa tubig kasi kakalipat lang natin sa kanya kasabay ng Benigoy. Pero yung Benigoy okay naman siya, wala naman naging problema. Yung sangke lang talaga, siguro kulang pa sa quarantine. Kaya ngayon isisalt bath natin yung sangke para gumaling yung kanyang sugat. Yo, what's up guys? Another day na the fish video na naman po tayo. At sa video na ito, tara samahan nyo ko dahil isasalt bath natin yung ating sangke na kagagaling lang sa quarantine pan na bagong lipat natin dito sa main pan. Namumula at meron sugat po kasi yung kanyang buntot. Napansin ko kanina, kaya ngayon i-check natin at isasalt bath natin to. So yun, samahan nyo ko, tara. So eto kahabi, kakagising nga lang din natin at yan, napansin natin na para nagka-SBD na rin itong sangke natin, same sa sakit nitong Benigoy na yan, pero ngayon naging okay na siya. Yan, kita nyo naman lumalangoy na. Pero yan, napansin natin na yung kanyang buntot ay may sugat. Yan, yun o, lumalangoy-langoy naman siya, pero yun nga, para nagka-SBD na rin ito, katulad ng sakit nitong ating Benigoy. Pero okay na itong Benigoy natin, medyo matagal natin itong kinwarantin, pero ngayon okay naman. Ito, kulang sa quarantine yung sangke natin. Ayan, una kasing dumating itong Benigoy natin, tapos sumunod itong sangke. Medyo matagal natin sa quarantine area itong Benigoy, kaya ito, gumaling na talaga siya. Pero ngayon, yung sangke natin na yan, hindi natin agapan yung kanyang sugat, isisalt bath na natin. Yun yung ginagawa ko pag may mga namumula tayo dito na koy or may mga sugat na ganyan. Yan yung first aid natin, asin. Yan. Ito yung ibang koy natin dito. Eto, nung mga last week or last 3 weeks ago, namula din yung ano natin na yan, yung kuhako na yan, pero di pa natin nailipat tong mga koy natin na to dito. Namula talaga siya dahil di natin na water change or na maintenance yung tubig natin. Tumaas yung ammonia siguro, kaya yun, namula siya. Pero yun, sinalt bath natin sila, tapos yung nag-Elbagin din tayo, kaya yun, ilang araw lang gumaling na. Yan. So etong sangke natin na to, i-observe pa natin to kung ibabalik ba natin sa quarantine pan, pero ngayon di pa natin magagamit kasi ito nilagyan natin ng mga isda na galing dito sa green pan natin na i-repair pa natin kasi may butas po siya or may leak. So ito, dito na muna natin sila nilagay. Pero kung kailangan talaga na ilipat natin tong sangke na to, tatanggalin natin to, tatabuhuin natin to agad para ma-quarantine natin to. Pero ngayon, i-salt bath natin at observe natin siya kung nag-improve yung condition niya. Pero kung nakita natin na need talaga na i-quarantine, i-quarantine natin to. Ayan. Yun, nagsugat siya. So first aid na ginagawa ko dito pag may mga ganyan, salt bath, or kung pwede naman bumili kayo ng mga pang lagay dyan sa mga sugat, kagaya nung kay Sir Parikoy, Mikoy, kay Sir Mikoy na yung wound aid, yun po ata yung name nun. Yun po yung ginagamit ng ibang kahabi natin para sa mga may mga sugat na ganyan, para ma-protectionan for bacteria, mga ganun, at di na lumala. Pero sa atin dito, effective naman yung salt, kaya yun po muna yung ginagamit natin. Pero kayo, kung kaya nyo bumili nun, mas maganda merong stock kayo nun para in case na may mga ganito, mayroon din kayo magamit aside sa salt. So yan, kunting tip lang sa mga kahabi natin na mga nagtatanong sa atin about dyan. So yan, etong Benigoy natin, so far okay naman siya. Paglipat natin sa kanya dito, goods naman, hindi na nagpa-park. Yung pumalit itong sangke pero sila yan, gagaling din yan. No feeding pa itong mga koy natin na to, kaka-transfer na rin kasi natin ito. So ayan, salt bath natin yan ngayon mga kahabi. Buntot lang naman niya yung nagkaano. Tapos after nito, baka siguro bukas water change tayo at saka linis ng ating filtration system. Tapos
Tapos maglalagay tayo ng asin guys, ito. Kung naghahanap kayo nito, gusto niyo makabili nito, meron akong link dyan sa ating video na pwede kang makapag-order nito. At ito po yung ginagamit natin sa mga maintenance or treatment na ginagawa natin dito sa ating mga alagang koi. Or sa mga ginagawa natin maintenance dito sa pan. Ayan, lagay na tayo dito. Medyo tatapangan natin yung ginawa natin dito guys para um-effect po talaga dun sa koi natin. Sa pag-salt ba't po pala natin mga kahabi, ibababad natin po sila at hahagudin natin ng mga 1 to 2.5 minutes. Depende po yan sa koi kasi iba-iba po yung tolerance ng koi. Mga koi na mababa po yung tolerance sa asin. Pero kung okay naman, pwede nyo pong isagad sa mga 2.5 minutes na paghagod or pababad sa salt bath. Pero pag napapansin nyo na tumataob na or delikado na yung yung kondisyon ng isda, tumataob na, pwede nyo po ilipat kahit mga 1 minute pa para di po ma-disgrasya yung mga koi nyo. Kasi medyo kung di po nyo gamay po talaga yung pag-salt bath, kagaya po sa atin dito na baguhan pa lang din sa pag-treatment ng ganitong klaseng treatment na pag-salt bath. Bago pa rin din po kasi tayo na gumagawa ng ganito, ina-apply natin sa mga alagang koi natin. Naturo din ng mga kahabi natin ng mga eksperto or matatagal na sa pagkikip ng koi. Kaya tayo as a beginner sa pagkukoy at lalo na itong mga malaking koi, sinusunod po talaga natin yung mga tinuturo po nila at binibideo natin para ma-share din po natin sa inyo. So ayan, i-salt bath na po natin yung koi natin na yan. So ayan guys, ready na itong salt bath natin. Kukunan na natin yung sangki na yan para ma-salt bath na natin dito. So ayan, tara. Okay. Yan guys, namumula talaga. Tapos na susugat. Make sure po pala guys na pag may kayo, mag-salt bath kayo na meron kayong timer para mapansin nyo po yung kung napapansin nyo na parang namumuti yung sumi nila, normal lang po yan guys pag nag-salt bath tayo. At pag ganito na maliit lang yung lagayan, watch nyo po talaga yung body nila, baka lumiko at mabali. Yan, namumuti talaga guys, may mga parasite siguro to. Namumuti-puti. Oops, nagputumiglas na.
ginagawa natin to para matanggal yung slime coating sa kanilang katawan. Diyan po kasi dumidikit yung mga bacteria para magpalit sila ng bago. Yan, so okay na to guys. Okay. Sakto talaga yung pag salt bath natin sa kanya. May mga parasite talaga. Namumuti-puti yung kanyang sumi. Ayan. Tapos yung kanyang beni din. Ayan. So observe na natin to guys kung kumusta yung condition nito. Kung nito ba natin i-quarantine or goods na tong pag-salt bath natin. So ayan guys. Tapos yung ating i-salt bath. Ayan po siya. Sana makarecover na mabilis ng sangke natin. Pandarin ko na po muna itong mga aerator natin dito para for oxygen nila. Sa mga nagtatanong ng ating aerator na gamit, ito pong Rizan na ayan. Para makita nyo watts. 46 watts po yan. Ayan. So yun lang mga kahabi, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping! You know, lumahangin na. Fish out!